Mga boss, ganito lang tayo mag-overhaul ng Barako. So makikita nyo ang paligid natin ay napakadumi na. Hindi na makapaglinis mga boss. Yan, inuuna lang nating tapusin yung mga nakababang makina kasi ang katuwiran ko sa mga boss, kapag ginalaw natin yung mga ibang pyesa, baka mapasama yung mga importanteng gamit, kaya hindi tayo lilinis muna. Pagkatapos ng pagbuo ng makina, saka tayo maglilinis. So dito mga boss, ito yung Barako 2 na kalimitang nagiging problema ay crank bearing mga boss. Yan, ganyan lang tayong tumirada ng mga overhaul. So napakalinis pa nito mga boss, wala pang mga bakas na mga tuyong langis kasi batang bata pa to mga boss, almost 3 years pa lang. Yan, ganun lang naging problema niya mga boss, dalawang bearing lang. Connecting rod naman hindi pa, pero ang ginawa nga natin dito, yun, overhaul na rin kasi hindi naman mawawala yung tunog kapag hindi natin overhaul at hindi natin pinapalta ng pyesa. So yun yung isang problema ng mga ganitong series ng Barako. Syempre konti lang yung side play ng kanyang connecting rod, pero isasabay na rin natin yun kasi para tumagal siya ng ilang taon ulit. Wala pa siyang gaanong tama, pero meron ng backlash kapag kinatok po, meron na rin, kaya yun, isinabay na rin natin. Connecting rod sa kayang dalawang crank bearing mga boss ang pinalitan natin dito. At yun, isasabay na rin natin yung clutch lining, piston ring mga boss, valve seal. So para bumilang uli ng taon, siguro pinakamababa sa ngayon mga boss, mga 5 years bago masira yung mga ganyan ulit. Pero kung hindi mo isasabay, ayun, siguro mas mababa sa 5 years bago masira yan kung alaga sa maintenance mga boss. So yun yung importante kapag nagbaba ng makina, dapat lahat ng papalitan ay pinapalitan na para isang gawaan. Pero kung hindi kakayanin ng budget ay yun, may mga nagagawa ng paraan mga boss. Kaya lang yun, mas maganda kung merong budget, palit lahat. Yan, kasi kung hindi papalitan lahat mga boss, halimbawa kung bearing lang ang papalitan, hindi natin masisigurado na tatagal siya ng ganong katagal. Kasi minsan doon sa mga nagawa natin mga boss, kalimitan 7 years bago masira ulit. And yun, kahit sabihin malaki yung gastos kasi original yung gagamitin, sulit naman yun mga boss. Unlike doon sa gagamit kayo ng mga replacement na pyesa, iedad lang yun siguro. Halimbawa kung connecting rod and then yung mga replacement na bearing, iedad lang yan siguro, swerte na maka 2 taon, magkakaroon ng tunog yan, magkakaibang tunog mga boss, or depende, minsan swerte lang mas mataas doon, pero minsan mas hindi pa umaabot ng 2 years nasisira na. Then kasunod naman dito mga boss, yung kanyang clutch housing, goods pa naman yan. Ang papalitan lang natin dito ay yung clutch lining. Ayan, sa kanyang clutch lining naman mga boss, kung ang gagamitin mga boss ay yung stock mga boss, may mga ginagawa rin tayo para maiwasan yung damba kung yung stock original, yung organic mga boss. Kasi kapag hindi mo binago rin yan, tatalon din yan. Kaya yun, kung isipin natin mga boss, yung stock original matibay siya, kaya lang yun nga, ang problema niya kapag malamig, dumadamba, tumatalon. Kaya ang ginagamit natin ay paper base. Pero minsan, yun nga, ang kinakabit natin ay yung stock organic, pero may binago na tayo dito mga boss para mawala yung damba. So ayan, tapos na tayo dun sa kanyang sigunyal. Yan, yung connecting rod, bago na yan mga boss, nakabitan natin, clutch lining. And dito, papalitan natin yan ng piston ring, valve seal. So yan, sa mga gasket mga boss, kasama yung dalawang guide. So yan mga boss, yun ang kagandahan nito. May budget si bossing, yung may-ari. Sunod sa luho si motor. Mabibigyan natin to ng mas mahabang taon bago masira mga boss. Yun yung kagandahan dito, kasi palit lahat bibilang to, basta hindi to kalimitan mga boss, hindi yan bababa ng 3 to 5 years, minsan ganun. Pero yun nga, base sa experience naman natin, minsan talaga
7-8 years bago bumalik. So yun, sulit na sulit talaga mga boss pagka mga ganyang banat, kasi gumastos ka man ng piyesa ng original, kasi mangyayari mga boss, kung makakapagtanong kayo, minsan ang gastos ng local sa original hindi nagpapanlayo. Yun yung talagang realidad. Kaya alin pipilian mo, orig o local? Doon ka sa local na medyo mababa pero napakaikli ng panahon, tapos masisira ulit, syempre magdodoble-doble gastos kayo kumpara dito sa original mga boss na napakahabang taon ang binibilang. Kaya yun, ang palagi ko sinasuggest mga boss, kung connecting rod, mas maganda yung original mga boss. Yun yung mga nakasanayan natin, kasi minsan nga nung panahon na Barao 1 pa mga boss ang pyesa, kapag ka nagpalit ka ng connecting rod ng Barao 1, 8 to 10 years bago masira yon. Pero sa ngayon mga boss, syempre iba na ang tigas ng materyales. Kahit sabing original, hindi na niya kayang pantayan yung performance ng pyesa noon kumpara sa pyesa ngayon, kasi bawas na ng lifespan yun mga boss. Yung mga taon na bibilangin, mas matagal talaga ang mga pyesa noon kumpara sa ngayon. Kaya kahit sabihin natin nga oreg yung noon, oreg yung sa ngayon, mas matibay yung noon kaysa sa ngayon. yan kasi noon talaga mga boss, tulad nung meron kasi akong Barao, yun sa misis ko pala mga boss, yung Barao niya ay 2005 pa binili. So hanggang ngayon hindi pa nasisira yung connecting rod. So ganun katagal. Unlike dito mga boss, sa mga bagong labas, kahit sabihing napakaganda ng pag-aalaga natin sa maintenance, sa change oil, hindi pa rin natin to mahahanapan ng performance na katulad sa mga Barao 1 mga boss. Yun yung masasabi ko lang sa inyo, lalo doon sa bearing mga boss, magkaiba na rin yan. Yung connecting rod mga boss, kung ikukumpara nyo nga doon sa B1, ay iba talaga ang tigas nun. Napaka tigas na mga pyesa ng mga old model kumpara natin sa mga ganitong model. Kaya swerte na may mga Barao 1 na hindi pa na papalitan yung mga stock na pyesa. Kaya yun, syempre wala na, phase out na si Barao 1. Si Barao 2 na yung lumabas, hindi si Barao 3. Yun yung mga nangangaglabasan na problema mga boss. Maagang na overhaul kasi bumibigay yung pyesa. Hindi man natin sinasadya or ingat nga tayo sa maintenance, pero may time talaga na bibigay yung pyesa, kasi hindi na nga katulad dyan nung performance nung mga dati, pero original yung mga nakalagay dyan mga boss. Kumbaga hindi na lang talaga same yung performance nung mga ganitong modelo. Kaya yun, tsamba na lang. Yung iba tumatagal ng lagpas 5 taon, pero yung iba mas mababa sa 5 taon ma-overhaul na kapag lalo ang langis natin. Kaya ako, ang ginagamit kong langis mga boss ay 20W50. Hindi ko naman sinisiraan yung ibang mga langis mga boss. Wala naman akong sinasabi doon basta ang ginagamit ko 20W50. Bahala na kayo mga boss kung anong viscosity yung gagamitin nyo. Basta sa Barao, yan lang yung na pipisil ko, yung 2050, kasi yun din naman yung sa Enoch, yun din naman yung kanyang viscosity, yan 20W50. Yung Enoch mga boss, yun yung Kawasaki genuine oil. So yun yung gamit natin mga boss. Pero noong time mga boss, sa mga nakaabot ng B1, Fox Silcolin ang genuine oil ni Kawasaki noon. Ayan, way back 2001 mga boss, medyo nakakahawak na tayo ng mga ganyan. Basta Fox Silcolin yung genuine oil ni Kawasaki, and then naging Elf, tapos ngayon
Enoch na mga boss.